Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagkatapos ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon, meron mga ilan sa atin na babalik sa trabaho. Meron mga iba magpapatuloy sa kanilang mga gawain. Meron ding iba, patuloy pa rin ang kanilang problema. Meron din iba, patuloy ang kanilang sakit, pangangatawan man, o sa kanilang mga emosyon. Ang pinakamahirap ay nagpapatuloy, nagsasawa ka, na walang pag-asa. Kapatid, muli tayong bumalik sa Diyos para tayo'y palakasin, para tayo'y gabayan, para tayo ay bigyan ng liwanag at bigyan ng dahilan para pagpatuloy natin ang ating buhay gitna ng ating mga suliranin at pagsubok. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng tiwala sa Kanya, sa mga pagkakataon na kung saan hinayaan natin na magtagumpay ang lungkot, sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na isinilang ang Diyos na kasama natin, sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin nakilala ang Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para makita tayo karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan. Nung dumating ang iyong liwanag sa aming buhay, pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maikapagpapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na kasama mo at ng Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bago sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy pupurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siya lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinanlong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo para na ring tinarakan ng isang balaraw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Subukan niyo po kapag kayo'y nag-type sa Google o kaya sa YouTube, paano hindi magsawa? Alam niyo po kung anong unang-unang lalabas, dudugtungan niya ito. Paano hindi magsawa ang lalaki sa iyo? Parang ang dami po yatang pinagsasawaan ngayon, no? Pero totoo po yan. Kung meron tayong isang kahinaan, tayong mga tao, ang bilis nating magsawa. Kahit nagaano kasarap ang lechon, kung araw-araw mo namang kinakain, magsasawa ka din. Amen? Kahit nagaano kagwapo o kaganda ang iyong asawa, kung paulit-ulit naman yung galit, tampo, pagrereklamo, nakakasawa din. Amen? Kung may trabaho ka, kahit na maayos ang sahod, kung araw-araw naman, para-pareho, walang saysay, walang direksyon, hindi ka nag-grow, pagkatapos napakabuisit pa, bugnutin ng iyong mga katrabaho, nakakasawa din. Di po ba, nung minsan, meron pong isang follower na pumunta dito sa parokya. At ang sabi po niya sa akin, Father, itong katulong namin, araw-gabi, ikaw na lang ang pinakikinggan niya sa YouTube, dun sa aming TV. Nabibingi na ako sa boses mo. Pero papicture po ako sa inyo ha, sabi niya. Gusto ko pong itulak itong follower na ito. Pero totoo naman minsan nagsasawa tayo kahit na mahalaga yung bagay. Pero ang nakakatawa, bakit dun sa kasalanan, bakit minsan sa masamang bagay, hindi tayo nagrereklamo? Bakit hindi ka nagsasawa sa inggit, sa galit, sa bisyo? Kaya nga po, napakahalagang sagutin natin ang tanong, paano hindi tayo magsawa
sa mga mabubuting bagay ng ating buhay. How do we keep our fire, our joy, our enthusiasm going? Dahil alam po natin, ang madaling magsawa, madaling sumuko. Amen? Ang madaling magsawa, hindi rin magtatagumpay sa buhay. Sabi nga po, success is moving from one failure to another without losing enthusiasm. At ang sagot para hindi po magsawa ay nandito sa ating nabasang ebanghelyo, sa buhay po ni Simeon. Sabi po ng ating mabuting balita, si Simeon ay pumupunta sa templo kahit na matanda na siya. Naghihintay pa rin, hindi siya sumusuko, araw-araw nandun po siya. Hindi siya huminto, hindi siya nagsawa. Dahil may pangako ang Diyos sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang Kristo. Hindi po siya nagsawa. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang tanong, bakit? Dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Hindi po pumunta si Simeon dun sa templo dahil meron siyang obligasyon. Hindi niya ginawa yon dahil trabaho niya. Hindi siya araw-araw na bumalik sa templo dahil ito ay tradisyon lang. Pumunta daw siya doon dahil mahal niya ang Diyos at mahal niya yung ginagawa niya, mahal niya ang pananalangin at pagpupuri sa Panginoon. At ito po ang unang sikreto para hindi tayo magsawa sa buhay. Remember, love what you do. Love your life. Love whatever it is in front of you. Ang tawag po ng isang pilosopo dito ay amor fati. Amor means love, fati means faith. Para daw masiyahan ka, huwag ka maghahanap ng iba. Dahil yung nasa harap mo, yan ang tadhana mo. Yung nasa harap mo, yan ang para sa'yo. At isa lang ang dapat sabihin mo, love ko to. Ano man yan? Yang iyong asawa na binubunganga ka, para hindi ka magalit, para hindi mo siya iwan. Mahal ko to. Sabihin mo, may sakit ka. Sabihin mo, mahal ko to. Napapagod ka na sa trabaho mo. Sabihin mo, mahal ko to. Naiinis ka sa mga kasama mo, mahal ko to. Kapag wala ang pagmamahal dyan, ikaw ay mabibigatan. Di po ba? Hindi ka madaling magsawa kung mahal mo yung ginagawa mo. Ang kasabihan nga po, the man who enjoys walking walks farther than the man who enjoys the destination. Kung po ang habol mo lang ay resulta, kung puro recognition lang, puro bunga ang iyong hinahanap, magsasawa ka talaga. Pero kung mahal mo yung anumang ginagawa mo, kahit na may pumalpak, kahit na walang nagpapasalamat, kahit na walang nakakapansin, ang ginagawa mo mismo, ang gantimpala mo. Amen? If you love your work and your life and the people that surrounds you, that in itself is your reward. Ang bunga ng trabaho mo, bonus na lang yan. Ang pinakamakakapagbigay ng tuwa sa'yo ay pag pinipili mong yakapin at mahalin anuman ngayon ang nasa harapan mo ang mismong buhay mo. Amen? But secondly, so that we will not lose our enthusiasm in living. Pangalawa po, para hindi ka magsawa. Have a why. Magkaroon ka ng dahilan para mabuhay. At siguradong magpapatuloy ka kahit na gaano pa kabigat, gaano karaming pagsubok sa iyong buhay. Nagtagal daw po itong matandang si Simeon dahil meron siyang dahilan para mabuhay. May hinihintay siya eh. May dasal siya eh. May mission siya. Ikaw, ano ang panalangin mo? Ano pa ang inaasahan mo? Ano pa ang dahilan mo para magpatuloy? Kaya siguro, galit ka. Kaya siguro, nalulungkot ka. Wala ka nang pinagdadasal. Wala ka nang inaasahan. Sumuko ka na. Naging napaka-bitter mo na. Di po ba? Alam nyo, isa sa mga pinakamasipag na tao sa buong mundo ay ang mga Hapon. Magtatrabaho na yan, magtatrabaho hanggang mamatay. Napakadisiplinado po nila. Bakit? Meron silang filosofiya. May tawag sa kanilang pamumuhay. Ikigai ang tawag po nila. Ikigai, ang ibig po sabihin, reason for being. Dahilan para sa kanilang buhay.
Magandang itanong yan. Magandang suriin ang ating mga loob. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka lumalaban? Bakit ka nagmamahal? Bakit ka nagtsatsaga? Bakit ka nananalangin? Bakit ka nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos? Kapag ang tao wala ng dahilan, madaling magsawa, madaling mainis, madaling sumuko, at madalas nagiging perwisyo siya sa iba. Di po ba? Pero kapag ang tao, malinaw ang kanyang dahilan, nagiging masipag siya, nagiging matyaga siya, nagiging masaya siya, at mas pinagpapala pa siya ng Diyos. Tandaan niyo po, nung ginawa tayong mga tao, binigyan ng dahilan ng Diyos ang tao para sa kanyang buhay. Sabi ng Diyos kay Adan, umaalala niyo po, ikaw ang bahala sa lahat ng aking ginawa. Paramihin mo, gawin mong mabunga. Tingnan niyo na, sa umpisa ng ating buhay, meron ng dahilan. But when you lose that reason, you lose your reason to live. When you do not have any reason, you also lose your joy to live. Bago po ako matapos sa pagpapari, hindi po alam ng ibang tao ito Nagtrabaho po ako sa factory, sa paggawaan ng hotdog. Hindi ko po sinabi na ako'y nagpapari. Kasama po ito doon sa aming training para makita namin, maranasan namin, maramdaman namin ano ang pinagdadaanan ng isang simpleng manggagawa. Alam niyo po, ang trabaho sa factory, napakahirap, napakabigat. Paulit-ulit lang po ang trabaho. Wala naman po musika. Ang maririnig mo lang, ingay ng aircon, ingay ng mga nagtatrabaho. Pero, ang napansin ko po ito, lahat ng tao dun sa factory, napakasipag. Ang bilis pong kumilos. Lahat po, determinado. Bakit? Kasi habang kinukumusta ko sila, nalaman ko yung kwento nito mga ibang trabahador. Meron pong isang 19 years old, buntis ang asawa. Malapit na pong mga anak nun, nag-iipon siya para sa kanyang asawa, para sa kanyang anak. Meron din po isa 40 years old, 3 po ang anak. Pinapakain, isang kahid, isang tuka lang sila. Meron pong isang 30 years old, may sakit naman po ang kanyang ama. Nagtatrabaho siya para makabili lang po ng gamot, para gumaling ang kanyang minamahal. At lahat sila may dahilan. Ako, yung dahilan ko po, nandun ako para matapos ko yung aking exposure. Gusto kong magpare kasi kung hindi ko malalampasan yung bigat ng trabaho, very physical po ang trabahong yun. Pero kung hindi ko tatapusin ang trabaho, hindi rin ako matatapos sa pagkapare. Kapag may dahilan ka, hindi ka basta-bastang susuko. Kapag may dahilan ka, hindi ka madaling magsawa. Kapag may dahilan ka, kahit na mahirap, tutuloy ka pa rin. Di po ba? Kaya ito po ang tanong. Do you still love your life? Do you still love your work? Do you love your vocation? Do you love your relationships? Do you love your faith? Kung hindi, malaking problema yan. Tandaan niyo po, paulit-ulit ko sinasabi ito, ang problema hindi nag-uumpisa sa labas. Ang problema ay nag-uumpisa palagi sa loob. At ano ang problema? Kapag wala ka ng laman sa loob. Dahil pag walang laman ang puno, yan po ay mahina. Pag walang laman ang loob mo, lalong-lalo na sa pagmamahal, mahina ka, marupok ka, babagsak ka, tapos na. Amen? Kung nawawalan ka na ng gana, kung nawawalan ka na ng dahilan para mabuhay, tandaan niyo po, nandyan pa rin ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya dahil ang ating Diyos ay pagmamahal at mabibigyan Kanya muli ng pag-ibig para magpatuloy ka sa iyong buhay. Remember, it is so impossible to live without love. Kaya nga po merong nagpapakamatay Lalong-lalo na yung mga nagkahiwalay, sinabihan, hindi na sila mahal, nararamdaman nila, wala na nagmamahal sa kanila. Yan madalas yung mga nagpapakatiwakal. Never forget your greatest why. It is to glorify God with your life. Baka naman kapatid, nakalimutan mo na ang pinakamahalagang dahilan bakit binuhay ka ng Diyos. Yun ay para mahalin ka niya at para mahalin mo siya at magbigay ka ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Your greatest why is not to have more money, not to become more successful, not to build a house, not to buy the most beautiful car, but our greatest why is to allow God to love us, is to give glory
to God every day. Habang hinahanap mo ang dahilan mo para mabuhay, sana wag mong kalimutan na ikaw ay ginawa ng Diyos. Mahal na mahal ka pa rin niya kahit na paulit-ulit kang hindi nagsasawa sa iyong pagkakasala. Yan ang why ng Diyos. Yan ang bakit ng Diyos. Hindi siya nagsasawa sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Mga kapatid, kapag hinandog mo ang iyong buhay sa Diyos, magiging magaan ang iyong buhay, magiging makabuluhan ang iyong buhay, at magiging banal ang iyong buhay. Kung ayaw mo magsawa sa iyong buhay, muli tandaan mo, mahalin mo ang iyong ginagawa. Mahalin mo ang iyong buhay. Magkaroon ka sana ng mabuting dahilan. Ang lahat ng iyong ginagawa, sana umuwi palagi sa iyong papuri at pasasalamat sa Diyos. Kahit na wala kang nararamdaman ngayon, kahit na nagsasawa ka, ang mabuting balita, hindi magsasawang mahalin ka ng Diyos, hindi magsasawang basbasan ka at pagpalain ka ng Diyos. Alay mo lang sa Diyos ang iyong buhay. Lahat ng iyong nararamdaman ngayon at makikita mo, babaguhin niya ang iyong buhay, ang iyong nararamdaman, gagawin kanyang mas masaya, mas mabuti, at mas banal. Amen. Tumayo po tayo. Ang pagkikita ni Simeon sa sanggol na si Jesus ay katuparan ng isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat sa kanyang mga pangako. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan bilang isang pamilya naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtsatsaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mong higit kaming lumago at matularan ang iyong anak. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya,
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na rin binigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mo di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa namang anghel, sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't magindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po na parte ng ating buhay ang nagsasawa. Pero pwede mo rin piliin na huwag magsawa. Paano? Una, kung mamahalin mo ang iyong ginagawa, kung mamahalin mo ang iyong buhay, kung mamahalin mo ang anumang bagay na nasa iyong harapan. Yes, love is an emotion, and yet love is also a decision. Ang pagmamahal ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy. Kapag wala kang pagmamahal, manghihina ka at susuko ka. Kapag palagi kang naghahanap ng bunga sa iyong ginagawa, kapag ang mahalaga na lang sa iyo ay resulta, bayad sa iyong pagpapagod o trabaho, mabilis kang hihinto. Pero pag mahal mo ang iyong buhay, mahal mo ang iyong ginagawa, mahal mo ang mga tao na kasama mo, ang mismong buhay mo, ang mismong ginagawa mo, yan ang gantimpala na para sa iyo. When you love what you do, that in itself is a reward. Pero pangalawa, para hindi tayo magsawa, kailangan alam natin ang ating dahilan. Bakit mo ginagawa
ang mga bagay-bagay. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-aaral? Bakit ka nagsusumikap? Bakit ka lumalaban? Bakit ka bumabangon? Araw-araw. Hindi problema yung paulit-ulit ang ating ginagawa. Ang pinaka-problema ay paulit-ulit mong ginagawa na hindi mo alam at hindi malinaw sa iyo ang dahilan bakit mo paulit-ulit na ginagawa yan. Kung malinaw ang dahilan, magiging magaan ang iyong dinadaanan. Amen? Please discover your why. And do not forget your ultimate why. You were created to be loved. And because of this love, please give back to God through your faithfulness, through your praise, through loving God. Yun lang ang dahilan ng ating buhay, para mahalin ka ng Diyos. Pero ang malungkot na kwento, tayo na nga minamahal, tayo pang lumalayo sa Diyos. Bumalik sa Diyos. Kaya nga siya'y sinilang bilang isang maliit na bata para madali siyang lapitan. Hindi nakakatakot ang maliit na bata. Di po ba? Ang kailangan lang natin yumuko. Pero merong iba sa atin hindi makayuko. Bakit? Hindi dahil may arthritis sila. Sinong hindi makayuko? Ang mga taong may pride. Di po ba? Tang sabi nila ang demonyo, walang tuhod. Bakit walang tuhod? Hindi siya makaluhod. Ibig sabihin, ang demonyo puno ng pride. Gusto mong matanggap ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal na magpalakas sa iyo para hindi ka magsawa, yumuko ka sa Diyos. Magpayakap ka sa Panginoon. Kaya nga po, para sa ating assignment ay, ngayong araw, lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin, lumalapit ako sa iyo, Panginoon, yumuyuko ako sa iyo, Panginoon, hayaan mo, natanggapin ko ang iyong pagmamahal para ako din ay magpatuloy na may pagmamahal at hindi ako magsawa, manatili akong malakas at manatili akong masaya. Hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.